Alam nyo ba guys, dito sa Canada ngayon, nakaka-stress na din. Kaya nga, pagising ko ngayon, sabi ko maglalakad-lakad muna ako. Ngayong araw nga may pupuntahan akong isang lugar kung saan pwede kang makapag-isip-isip. Tahimik at walang mga istorbo sa'yo. Pero bago yan, daan muna ako sa bilihan ng murang kape dito sa Canada. Alam nyo ba na napakaraming bumibili ng kape dito sa bibilhan ko? Bukod sa mura na, sigurado naman na kaya kang ipaglaban ng kapeng ito. Ang lagi ko nga palang in-order dito ay yung double-double. What can I get for you? Hey, good morning. Can I have one small double-double? A small double, anything else? And one English muffin. Sausage or bacon? Bacon. Bacon? Yep, Anything else? that's it. $6.75. Thank you. $6.76, please. Credit, please. $6.76 nga pala yung binayaran ko. Mga nasa 270 sa peso na yun. Mura lang, di ba? Pero okay lang yun. Dito naman sa Canada, hindi na uso yung cash. Puro credit na lang. Utang ka lang ng utang, bahala ng pagbayad. Pero alam nyo ba na maganda din yung lagi kang gumagamit ng credit card dito? Kasi kailangan magkaroon ka ng credit history para makautang ka ulit. Fast forward ko na nga at baka mainip kayo. Nandito na nga pala ako sa conservation area na pupuntahan ko. Kung mapapansin nyo, nagsisimula na maging yellow yung mga dahon dito kasi fall season na. At nagsisimula na din lumamig dito. Dito ko na nga kinain yung kape at breakfast sandwich na binili ko. Naalala ko tuloy nung kabataan ko. Habang nagbabantay kami ng patubig sa palayan, ay doon na kami kumakain sa ibabaw ng malaking bato. O, di ba? Maganda rin yung naranasan natin yung mga ganung bagay dati. At nagsimula na nga ako maglakad dyan papasok sa trail. 19 hectares nga pala lawak daw nito. Pero hindi ko naman lilibutin lahat at baka malit na ako sa trabaho. Itong lugar nga na to is perfect kung mahilig ka sa nature photography. Lalong-lalong na kung spring. Kasi iba-ibang mga halaman at puno yung nandito. Alam nyo ba guys, dito sa Canada ngayon, nakaka-stress na din. Kaya nga, pagising ko ngayon, sabi ko maglalakad-lakad muna ako kasi wala ng trabaho. Tapos, siyempre, marami ka rin problema. Yung mga ganitong bagay ba, nakakapag-relax ka. Bago ka magtrabaho, na-refresh mo na yung isip mo. Yan, pag nakikita nyo yung mga ganitong view ba, yan. Nakakawala ng hindi naman nakakawala totally, pero nakakabawas siya ng mga nararamdaman mo sa buhay. Ewan ko. 2 hours later. Grabe ang tataas ng puno dito, no? Parang kang nasa Pilipinas lang. Ito din yung kagandahan minsan pag hindi ka sa city nakatira. Kasi maraming ganito eh. Pipil mo yung dati mong buhay na simple lang, ganon. Kahit na wala kang sasakyan, diba? Pero mas okay pa rin yung ngayon. At least nabibili mo yung gusto mo. Pero wala naman talagang perfect na buhay kahit saan tayo siguro pumunta. Iba-iba yung mga problema na ano natin sa buhay. Minsan nga, nakakaramdam din tayo ng pagod sa buhay. Pero pagod lang naman yun. Pwede naman tayo magpahinga. Tapos tuloy na ulit. Ganun lang naman ang buhay, maiksi lang. Kaya matuto tayong i-appreciate ang mga bagay-bagay. Pag nasa ibang bansa ka, hindi naman pwede na napapagod ka. Umuwi ka na lang ng Pilipinas. Mas lalo namang mahirap yung buhay doon. Kailangan lawakan mo lang yung pangunawa mo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nasa ibang bansa, patuloy lang tayo sa ginagawa natin. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo at nakakagaan ng loob mo, tuloy mo lang.